Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlog. Kung bago pa lang sa channel ko, don't forget like and subscribe. So, for today's video day, nabasa ko kasi last mag-English pa kasi loading tuloy. Nabasa ko yung comment ni Dai, Miss Dakyo. Sabi niya, Dai, totoo bang hindi na tumatanggap ang Hong Kong ng first timer? Next year, gusto ko pa naman sana mag-apply kasi ngayon, next year pa siya daw mag to 24. So, nagtanong din ako sa kanya kung paano niya nasabi, saan niya narinig, paano niya nalaman. Kasi, alam niyo ako, andito lang naman ako sa bahay, work mood tayo, pag meron tayong bakanting oras, nagbablog tayo. So sa tanong ni Day, hindi ko agad maano kasi sabi ko, paano niya nasabi? Paano niya nalaman? So, ang ginawa ko, Day, kasi wala naman akong idea, nagtanong ako sa broker ko. Sabi ko, can I ask something? Sir, can I ask something na, totoo ba? Tagalogin na lang natin kay marinig. Nandyan pa naman sila sa sala. Sabi ko, totoo bang hindi, ewan ko kung tama yung English ko dun ha, papakita ko dito sa screen. So, sabi ko, totoo ba na hindi na tumatanggap ang Hong Kong ng first timer? Then, ilang oras ata, nag-reply siya, sabi niya, since naman, before, gusto talaga ng agency is my experience before. Sabi niya. So, meaning, tumatanggap pa rin ang first timer, Day. So, ang gusto lang talaga, halos naman lahat ata ng agency, ang gusto is may work experience ka na talaga dyan sa Pinas or sa abroad. 'Di ba? At least 2 years nga. Yan ang sinasabi ko. At least 2 years. So, hindi pa rin ako nakontento sa reply niya. So, sabi ko, naggumawa ako ng drama, diba? Sabi ko, may friend kasi ako na gusto mag-apply din dito sa Hong Kong. Kasalukuyan ngayon na nagtatrabaho. Then, may nagsabi sa kanya na hindi na nga daw tumatanggap ng first timer ang Hong Kong. So, nagtanong nga siya sa akin kung totoo ba. Kaya parang sinabi ko doon na nagtanong din ako sa kanya. So, ang reply niya is, sabihin mo na mag-apply sa agency. Kasi pupunta daw siya, ilalagay ko dito na lang para hindi ko kasi kabisado. Pupunta daw siya ng ganito ganyan sa Pinas para mag-interview doon. Pupunta siya ng Pinas. Then, sabi ko, nag-work pa kasi siya, baka next year pa siya maka-apply. So, di ba yun ang sabi ni Miss Dakyo na next year pa siya mag-24. Kaya sabi ko, baka next year pa, sir, hindi pa siya tapos sa kontrata niya, sabi ko. Sabi niya, okay, sure. So, meaning, Day, hindi naman totoo na hindi tumatanggap ang Hong Kong ng first timer. No? Huwag kayo mawala ng pag-asa, Day. Ang unang-una talagang hanap ng agency, Day, is may experience ka at least 2 years. So, kung balak mong mag-Hong Kong, mag-try ka muna dyan or gayahin nyo yung ginawa ko. Diba? Bawal ata to, Day. Ano ba? So, ito ang gawin mo, Day. Kung porsigido ka talaga, Day, na magtrabaho, bakit nasabi na ayaw na nila tumanggap ng first timer? Siguro nga, Day, kasi may isa nga akong subscriber na nag-comment dito. Ang sabi niya is 75% daw ng mga first timer is nagbe-break contract. Yun ang sabi. So, siguro may mga agency na ayaw na tumanggap ng first timer, mas priority nila yung mga ex-abroad. Pero ito din naman, may mga ex-abroad din naman na nagbe-break at depende yun, Day, sa amo.
No, depende yun sa amo. May mga amo na gusto na first timer ang kunin nila. May mga amo din ang gusto is mga ex-abroad na. Pero mostly, mas gusto talaga first timer kasi pag first timer, hindi pa malaki ang ulo. 'Di ba? Kaya mo pang pasunurin. Kasi hindi naman lahat din ng ex-abroad is natatanggap agad. Tulad nga nung kasabayan ko, mga ex-abroad, ako lang first timer. Sa 15 namin, 5 lang kami nakuha. 'Di ba? Nasa'yo pa din. So, ito ang gawin mo. Pag first timer ka, if ever man wala kang experience, pwede mong gawa ng paraan. Tulad nga nung ginawa ko, may nagturo lang din sa akin. To hindi naman to by my own. May nagturo lang sa akin kung ano ang pwedeng gawin if in case, diba, English kasi, in case na wala ka talagang experience as katulong, tulad nga ng ginawa ko is yung experience ko sa pabrika, kung gaano ako katagal doon, kailangan tanda mo yun, yung date, yung pagtapos mo, yung dahilan ng pag-alis mo, kailangan tuma sa sinulat mo na sa resume mo. Kailangan para hindi ka mahalata, dahil kasi humihigpit sila pagdating sa mga first timer nga, kasi nga marami, nababasa ko rin dahil ang daming nagbe-break talaga, ang daming nati-terminate. Mas better na yung mas okay na yung ma-terminate mas pabor pa ako sa ma-terminate kaysa sa mag-break, kasi kasiraan natin yun agad, lalo na pag first timer tayo, kasi 50-50 lang yung mapupuntahan natin dahil kung tulad ni Miss Dakyu, 23 pa lang siya ngayon, pero plano na niya mag-abroad, di ba, kabata-bata pa. So, sa tingin ko naman dito sa bata na to is tatagal talaga to kasi gigil na gigil siya mag-work dito. So, kaya niyang pagtiisan yung mga hirap or challenges kasi pag-una talaga dahil mangangapa ka talaga, mangangamuti ka talaga. Pero kung pagtiyagaan mo, andun yung eager, diba English? Andun yung willingness, diba English? Andun yung kaya ko to. Makakaya mo diba? So, katagalan, basta ito lang talaga sinabi ko sa sarili ko noon, day. Hanggat hindi sila aayaw, hindi ako aayaw, kaya ko magtiis. Yun lang ang pinanghawakan ko. So, kailangan maging matalino ka din sa desisyon na sa buhay mo. Kasi noon ako, kung sa nangyari nga noon sa akin, about dun sa matanda, walang nagpayo sa akin na magstay ka muna. Ang payo sa akin, maghanap ka day, ang daming amo. Mapahama ka pa dyan. Walang nagsabi, tiyagaan mo muna. Kasi yung case ko, may ebidensya ako. So sabi nga nila, may laban ako that time. Pero alam mo, yung mga sign sa akin na mula pag-apply ko, isang araw lang, tapos sunod, naayon talaga sa panahon day. Bago mag-flight ban ang Hong Kong, nakapasok ako dito. Never ako nagka-COVID sa panahon na yun, on process. Kasi yun ang pinaka nakakatakutan natin nung panahon ng COVID. So sabi ko, para siguro to sa akin talaga. Kasi ang ganda ng day, kumbaga, pasok talaga lahat. Bago ako natapos ng TESDA, saka ako tinawagan ng factory ko, ng work ko noon, para maka-work pa ako kasi 2 months din ako nag-antay bago magka-uwa. So, ayon talaga lahat, day. So, pinagtiyagaan ko siya, day. Kasi, wala naman nangyaring masama. Ginaid ako ni Lord na ganito gawin para may panghahawakan ako laban sa kanila in case man na ano ang maging reaction nila. Pero, ang sabi nga nila, day, magkakapera ka na, day. Day, umalis ka na dyan, day. As first timer nga, day. Day. So, ayaw ko din magulo, day. Ayaw ko din ang magulo. Kasi ako yung nai-stress. Ako yung hindi nakakatulog pag ganyan. So,
mas pinili ko na lang na magpakumbaba at pinangako naman ni amo na hindi na yun mangyayari. At hindi na talaga mangyayari yun kay may panglaban at may panlaban ako sa kanila nga. So, sa awa na ni Lord, andito pa rin ako. So, renew pa, diba? Ang lola niya. So, tiis-tiis lang dahil sa una, kasi isipin mo nga, sila, ibang lahi tayo iba yung kultura nila, ibang kultura natin, kumbaga naninibago din sila, nag-a-adjust din sila. So kung may mga ugali man, ang gumawa ka ng way na hindi ka, ewan ko, ako kasi may pagkaking ko kasi ako kumbaga napapatawa ko sila, kumbaga nilalaro ko yung bata, pati sila dahil tumatawa dahil kahit yung amo kong babae ay may may pagka maldita talaga siya. Kasi napapansin ko nitong nakaraan nga may problema dito sa amin, ay inaaway niya yung mga gwardya, inaaway niya yung mga taga-office, may pagka talaga siya. Pero, at ito pa ang sinundan ko na na helper is break contract. So meaning, hindi ko lang alam, hindi naman nila sinabi ang reason, pero break contract So, kung hindi ko pinagtiyagaan, hindi ako nagtiyaga, hindi ako humanap ng way na para hindi sumuko. Kasi pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo na, ang dami mo ng dahilan. So, ako kasi, yun ang sinabi ko dito, first timer din ako wala din akong idea that time talaga, at ayaw ko din ng gulo, masakit sa ulo ako kasi yung lugi, ako yung hindi nakakatulog, hindi ako nakaka-work ng maayos. So awa ni Lord ngayon, ang kalagayan ko ngayon, masasabi ko swerte na rin ako kasi alam nyo may nakausap ako na noon that time na yung friend ko, dinala ako sa friend din niya, nagrupo sila. So, dinala ako doon. Ang mga payo nila, hindi ko alam na nagkwento pala yung friend ko doon sa kagrupo niya. So, hindi ko alam na pala nila lahat ang nangyari sa akin. So, pagdating ko doon, nagtataka na lang ako, maghanap ka amo, maghanap ka ganito. So, last time, nag-meet kami ulit. Tagal din, di ba? Halos 2 years din hindi kami nagkita. Nito lang ulit kami nagkita. So, ang payo nila sa akin, kumusta naman? Okay naman ako, nag-renew ka pa din? Oo, sabi ko. Then, alam mo na, sabi ko pa din na swerte ako kasi may isa sa nagsabi sa akin na maghanap ka. Yung isa doon is, na-terminate siya. Kasi pinansyal. Mabait sana yung amo niya. Super bait daw ng amo niya. Kaso napunta nga siya sa pangalawa is nag-break siya. Kasi hindi ko alam yung buong kwento Nag-break siya. Then, so diba, isipin mo yon. Then, yung isa naman is pang third contract na siya doon sa amo niya. Hanggang ngayon, medyo sila, kumbaga, warla, kumbaga, nag-aaway sila ng amo niya. Yan ang hindi ko na-experience dito sa mga amo ko na makipag-away, makipagsagutan. Kasi nasabi ko nga, kasi chinachat, during day off nun, nagchat-chat pa yung amo niya, ganito, ganyan, tapos, parang nagagalit siya. Sabi ko, inaaway daw niya yung amo niya. So, sabi ko, buti, nagagawa nila yung gano'n, na inaaway nila yung amo nila. Ako kasi hindi ako makatulog pag ganyan. So, swerte na ako kasi hindi ko naranasan yung gano'n, yung mag-away ng ganito, ganyan, magsagutan kami, never. At never talaga. Sabi ko nga, ate no, buti nasasagot siya. Siyempre, away, sunod-sunod. Sabihin mong nag-aaway kayo ng amo mo, sunod-sunod yung English mo. Sabi ko, buti nakaka-English siya ng tuloy-tuloy. Sabi ko ganon. Ako, sabi ni ate, wag ka na magalit. Kasi loading pa, mga 5 minutes pa yung English ko papasok. Ano yung sunod kong sasabihin? So,
swerte na ako sa nasabi ko, swerte na ako. Then, yung third contract niya, day, wala, hindi siya nataasan, day, ng sahod. Ako, diba, sabi ko nga sa inyo na sinabi niya sa akin na hindi na, okay lang ba na ganun pa din ang sahod mo? Pero may pa-surprise pala siya, dinagdagan niya ako ng 200. O, swerte pa rin ako kasi hindi naman lahat, day, ang mga nire-renew dito is 5K agad. Pero karamihan, mga kakilala ko is ganun. Na mga nakausap ko is 5K agad yung pagka-renew nila, ginawang 5K yung sahod nila. Pero hindi pala lahat. Swertihan pa rin. So, kayong mga first timer dyan, huwag kayo mawala ng pag-asa dahil tumatanggap pa ang Hong Kong ng first timer. Huwag nyo naman i-close agad yung Hong Kong. Grabe naman kayo. Sino ba yung nagkakalat dyan? Baka may mga agency lang na hindi tumatanggap. Pero tumatanggap pa rin ang Hong Kong. Ang Hong Kong ha, hindi agency. Ha, iba kasi yung pag sinabing Hong Kong, buong Hong Kong ang hindi na tumatanggap ng first timer. Mali po. O, diba, sabi ng broker ko, papuntahin mo sa agency. O. Ganun. Meaning, hindi totoo iyon. So, tumatanggap pa rin ng first timer. Baka meron lang agency na hindi tumatanggap or hindi pina-priority pag first timer. So, yan lang ang masasabi ko, guys. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe. Then, share nyo na lang din. Then, mag-comment kayo kung ano pa ang mga tanong nyo dyan. O, di ba? Matulog na tayo, day. Ang haba na ng chika ko. So, see you next vlog, day. Bye-bye.